everyone! So, ngayong hapon, ang ituturo ko naman sa inyo ay napakasimpleng, pwedeng pang tanghalian, pwedeng pang hapunan. Sigurado ako during this quarantine period, marami sa atin, o kasama ako doon, namimiss na natin kumain sa mga Chinese restaurants. So ngayong hapon, ito ay kamaron rebusado. Siyempre may kapartner yan na sweet and sour sauce and very easy to make na fried rice. So sisimulan ko yan sa paggawa nitong ating batter. Kailangan mo ng all-purpose flour, cornstarch, hinahaluan natin ng cornstarch para mas malutong, baking powder para medyo umalsa ng konti yung iyong butter, asin, paminta, fresh milk, at itlog. Kung wala kang fresh milk sa bahay, pwede kang gumamit ng tubig. O kaya, ang pwede mo din gamitin ay kung meron kayong nakalatang milk, the evaporated milk, what you can do is, you can combine equal amounts of evaporated milk and water. So yon, meron ka ng fresh milk. So, ibit mo lang yan hanggang maging smooth, mawala yung buo-buong harina. Ayan, ready na yan. Ako kasi gusto ko madaming black pepper para may spice. Pero pwede mo din bawasan. Ito na yung batter ng iyong kamaron. Okay? And ang hinanda ko dito ay meron akong peeled shrimps. Ang kamaron kasi para lang yung tempura, pero medyo mas makapal yung butter niya and mas malambot. So, Filipino-Chinese style tempura yung kamaron. Ito yung butter mo and ito yung ating peeled shrimps. Kung wala kang peeled shrimps, pwede ka din gumamit ng fish fillet. And actually, pwede ka din gumamit ng chicken breast for sweet and sour chicken. Ito na yung butter natin. Ready na tayo magprito. Una, kailangan mo munang i-check kung mainit na yung mantika mo. Kukuha ka lang ng konting flour and then iwisik mo. Pag nakita mong bumula na, ayan, nakita mong ayun, may mga small bubbles, mainit na yung mantika. Kukuha ko ng hipon, peeled shrimps, and then ilulubog ko yan sa konting harina. And then, ilubog mo dito sa butter. Huwag mong tatanggalin yung buntot kasi yan yung pinakahawakan mo. And then, prito mo lang. Importante, pagka nagdi-deep fry ka, this is called deep frying, 1 by 1 lang or gradual lang yung paglalagay mo nung kung ano man ang piniprito mo. Okay, bakit? Oops, ayan, tumatalsik siya. Para hindi bumagsak or hindi lumamig yung iyong mantika. By doing that, even ang cooking ng whatever you are frying. Okay? And huwag mong i-overcrowd. Ibig sabihin, kung ayan, maglalagay lang ako, let's say, 8 pieces na kamaron, okay na yung 8 pieces na kamaron. Huwag mong pupunuin yung kawali mo. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medyo maluwag pa. So, magdadagdag pa ako ng konti. Ayan. So, titigil na ako dyan. And then, what I use is, pwede kang gumamit ng chopstick. Kasi mas magandang gamitin to pag nagpiprito ka para hindi umiinit. Kasi if you use a thong or a metal spoon, mararamdaman mo yung init ng mantika. So, use a chopstick para lang hindi sila nagdidikit-dikit. Ayan, no? Mukha siyang tempura, di ba? Pero the difference ng kamaron is because mas marami tong itlog, mas malambot yung butter niya compared to your tempura. Pwede mo din siyang tawagin tempura kung gusto mo.
Okay? So, ipiprito mo yan until maging golden brown yung kulay niya. Yan. So, kung makikita mo dito, nag-golden brown na yung ating kamaron. Pwede mo pang tustahin yan kung gusto mong mas malutong yung labas. Pero, I don't want to overcook the shrimps or the prawns kasi nagiging gummy. So, makikita mo, pag lumutang yan and kumukonti na yung bubbles ng mantika, and of course, pag golden brown na yung kulay, luto na siya. So, pwede ka nang maghango. You strain it and then isalin mo dito sa iyong strainer. And very important, bago ka magsalang ng bagong batch, kailangan linisin mo muna yung mantika mo. So, meron ako nitong maliit na fine strainer. Binili ko tong strainer na to sa Muji. Kasi normally, ang dami kong ganito, ang bilis niyang matanggal. Itong sa Muji, matibay. So, pang matagalan. Di ba maganda? Pang matagalan palagi. So, you always strain para hindi nagiging cloudy yung mantika mo. So, yung next batch na ipiprito mo, maganda pa rin. And then you just leave it there. Okay? So, hinaan ko muna yung mantika kasi ipapakita ko sa inyo how to prepare the sweet and sour sauce. For the sweet and sour sauce, it's very, very easy. Kailangan mo lang nitong mga sumusunod. Brown sugar. Ilalagay mo lang lahat yan sa kaserola mo. Banana ketchup. Kung wala kang banana ketchup, you can also use tomato ketchup. Pwede rin. Or tomato paste. Vinegar. I like using cane vinegar, pero you can also use white vinegar. Apple cider vinegar pwede rin. Pineapple juice. So, I'm sure dahil quarantine period, many of you wala akong pineapple juice. Anong pwede kong gamitin? You can use orange juice na naka-tetra pack or whatever citrus juice na meron ka. Wag lang calamansi or wag lang lemon kasi masyadong matapang. Cornstarch. Wala akong cornstarch. Pwede bang kasama starch? Pwede naman. Soy sauce. Bell pepper. Nilalagay ko na yung bell pepper ngayon para lumasa siya dun sa aking sauce. And this is water. Maglalagay muna ako ng kalahati. Kasi kung medyo gusto mong mas malapot yung sauce mo, huwag mo munang ilagay lahat. And then I'm getting war whisk. Bago ko buksan yung apoy, i-dilute ko muna yung cornstarch. That is a golden rule whenever you're making sauces or whenever you're using starch as a thickener. Kailangan tunawin mo muna siya kasi pag nainitan ng starch, nagko-coagulate yan. When you say coagulate, nagbubuo-buo. So to prevent that from happening, you want to dilute it first in the liquid. Okay, ito na yon. And then, bubuksan ko yung apoy. Pag tunaw na yan, tsaka ko siya isasalang sa apoy. And pakukuluan ko hanggat lumapot. So, this is my sweet and sour sauce for the kamaron. If you want to make it sweeter, feel free to add more brown sugar. If you want to make it spicy, pwede mo lagyan ng chili sauce. So I have mentioned many times in my previous tutorials, video tutorials, na pag nagluluto ka ng mga sauce na may starch, kailangan mo talaga siyang pakuluin. So katulad nitong sweet and sour sauce natin, ready na siya kasi kumukulo na. Kasi by boiling the starch, niluluto mo siya and pinapatibay mo yung kanyang thickeners. Okay? So, you want to wait for it to boil and to become translucent. So, makikita mo dito, naging transparent na yung iyong, or translucent yung iyong sweet and sour sauce. So, kung nalalaputan ka, pwede ka pa maglagay ng additional na water kung gusto mo siyang mas palabnawin. So, this is ready. So, I'm going to set this aside. Pwede mong lagyan niya ng pineapples, pwede mong lagyan ng cucumber, or as mentioned, kung gusto mo medyo mas spicy, pwede mong lagyan ng chili flakes or chili sauce. Kung gusto mo siyang gawing sauce ng fish balls, dagdagan mo pa ng konting brown sugar.
So, eto pa, nagpiprito pa ako ng kamaron dito. What you can do is, iprito mo na lahat. I'm cooking 1 kilo of prawns or shrimps. And then, for dinner, ino-oven toaster ko na lang yan para isang kalap na lang sa kusina. Okay, so, pinrito ko na lahat ng kamaron. And ito yung sauce. So, look at this. Para ka na din nasa Chinese restaurant. And you know, the good thing, kailangan kasi palaging good vibes and palaging positive tayo. The good thing about this quarantine is, natututo tayong gumawa ng mga bagay na hindi natin ginagawa before. So kagaya ko, I keep on experimenting in the kitchen and I'd like to share to you my experiments. So makikita mo, 1 kilo of shrimp lang yan. When you buy it from the restaurant, when you order from the restaurant, mahal yan. Pero ngayon, dahil lutong bahay, it's more economical and mas marami kang mapapakain, di ba? Of course, kailangan may ka-partner yung ulam mo. So we're making, this is just a very, very easy yang chow fried rice. Ininit ko yung aking pan. Kailangan malakas na malakas yung apoy. And then I'm going to put olive oil. You can use ordinary oil, but for making fried rice, I like using olive oil. I like the flavor. And this is Chinese chorizo. Kung wala kang Chinese chorizo, you can use ham or sausage. You can even use bacon. I have here eggs. You can add more. Nahirapan akong i-beat yan, so lipat ko siya dito. Just beat it like that. Okay? And I've shared this before, para magkaroon ng kulay yung iyong fried rice, you put turmeric. Turmeric is very good to the body, anti-inflammatory, antibacterial, so bagay na bagay yan sa panahon ngayon na may virus. And then you put the eggs, huwag mong tutustahin yung iyong chorizo kasi it will become gummy pag tinusta mo. Even the eggs. I season it with salt and pepper. Very simple. Do not make your fried rice overwhelming kasi matatalo niya yung lasa ng main dish mo. Pag ganyang may konti pang tubig yung eggs, ilagay mo na yung kanin. Okay? And ayan lang, stir fry mo lang siya. You see how nice the color? And natural yan. We're not putting any food colors. So makikita mo, you can enjoy comfort food at the comfort of your home kitchen. Basta alam mo lang yung mga basic techniques na kailangan mong gamitin. And of course, vegetable is life. We need to consume vegetables for healthier living. Kaya lalagyan natin yan ng konting romaine lettuce or pwede din kahit anong klaseng lettuce, pwede din pechay, pwede ka din maglagay ng repolyo if you want. Kung medyo feeling mo dry yung fried rice, you can put a little bit more olive oil and then ilagay mo na yung lettuce mo. Pinakahuli na lang yung gulay, so it will keep its crunch. Ang fried rice daw, well, this is applicable kung hindi ka gumagamit ng non-stick pan, no? Malalaman mo, lutong-luto na yung granules ng kanin kung hindi na siya dumidikit sa pan mo. Kaya when I make fried rice, I always use yung ganitong enameled cast iron or stainless para makuha ko yung tutong nung kanin. So, luto na to, hindi ko tutustahin yung gulay para may crunch. And then, the last touch that I put onto my fried rice, naglalagay ako ng toasted sesame oil.
Many of you already know this. Pag naglagay ka ng sesame oil, kailangan patay na yung apoy. Bakit? Kasi pumapait ang sesame oil kapag ka nainitan. And hindi ko na siya alisin dito to keep it warm. I'll just get my, ililipat ko siya doon. Ayan. And for sure, dahil marami sa inyo ang maiinggit, alam ko na pupunta na kayo sa kitchen nyo to check if you have the ingredients at magsisimula na kayo magluto. Stay safe at home and I'll see you soon.